Magandang umaga, class! Magandang umaga, guro! Ayan, mukhang grabe naman yung energy nyo. Yes, ma'am! Kumusta inyong araw? Okay na, ma'am! Ayan, bago tayo magsimula sa ating bagong talakayan, ay mangyaring paunahan mo ng panalangin. Sheila? Tayo po ay lumpas na namin. Amang Diyos makakayain sila. Patuloy ka po namin sa araw na ikaw na may gagawin po ang bawat isa sa amin. Lalo naman na po ang aming guro na siyang magtatalakay ng mga bago. Kaan naman ang bawat isa sa amin. Salamat po kami sa mga sa mga Diyos. Amen! Ayan, bago kayo umupo, ay mangyaring pakipulot ang mga kalat na nasa silong ng inyong upuan. May lumiban ba sa ating klase? Wala po! So ayan, mabuti at makakasabay kayong lahat sa ating talakayan. Maaari mo bang basahin ang ating alituntunin sa oras ng klase? Christine? Una, tumahimik sa oras ng klase at iwasan ang pagkikipag-usap sa katabi. Sheila. Anime, ang pangalawa? Maupo na maayos at iwasan ang pagtayo kung hindi kinakailangan. Mizrael, maaari mo bang basahin? Makinig sa guro at sa mga klase kung nagsasalita. Pang-apat at Stephanie? Makilahok sa talakayan at sa mga pangkatang gawa. At panglima, itaas ang kamay kung nais sumagot at kung may katanungan. Naiintindihan ba, class? Yes, ma'am! So ayan, bago tayo dumako sa ating bagong talakayan, ay magkakaroon muna tayo ng ugnayang tanong-sagot. Babalikan natin yung mga napag-aralan natin noong nakaraang araw. Sino ang gustong sumagot? Ay, bago yan, ay pakibasa ang panuto. Kabilin. Sa pamamagitan ng Wheel of Names, kung sino ang tuturo ng araw na siyang magsasagot ng katanungan na inihanda ng guro, sa bawat tanong na ito ay may magkakaroon kayo ng ang angel na inyong ipupunit sa bawat angel na iyon ay may kalakip na premyo. Tawag lang at Angel. Lumipat na. Wala na naman, ma'am. Ayun, ma'am. So ayan, sino kaya ang unang magpipili ng ating list? Evelyn, maaari ka bang tumayo? At ano ang ating tinalakay noong nakaraang araw? Patungkol po sa lamang. Ayan, maraming salamat, Evelyn. Dahil dyan ay may Angel. isa kang angel. Ayan. Bago tayo dumako sa ating bagong talakayan, ay magkakaroon tayo ng game na pinamagatan ko, hulaan mo. Pakibasa nga ang panuto. Halimay. Hulaan ng bawat grupo kung ano ang ginagawa ng nasa larawan na pinapakita ng guro at sa pamamagitan ng pagtaas ng bandera kung sino ang unang grupo makapagtataas ang siya unang grupo na sasagot. So ayan, meron kayong dito, bandera. Bali mo bang paunahan ng bilang? 1, go! 1. Dito ang unang grupo Wait. at pangalawang grupo. Class, paunahan lamang ng pagtaas ng inyong bandera at kung sino ang una ang siyang magkakaroon ng puntos. Wag. Guess mo. Maingay, class. So yan, paunahan lamang ha. Sa pagtaas. Ma'am! Uy, sulat! Sulat. Ano kaya ang ipinapakita ng nasa larawan? Ma'am. Ano kaya ang ginagawa ng guro sa
Nagkagabay, ma'am. Pero nagkagabay na. Oh, Taon. next. Ma'am! Pangalan po. Nagdidisiplina. Nalingan mo. Tingnan natin ang inyong kasagutan. Ayan, tama. Tama kayo. Ang unang grupo ang nakakuha. Pwede pa kayong umabol. Hindi na pwede yun. Ayaw na. Siya ay... Ma'am! Ma'am! Ano yung kasagutan? Masaya. Ha? Na? Tingnan natin kung tama. Siya ay handa. Handa siya sa pagkaso. Ayan. Maraming salamat. At ang nangyari sa unang gawain natin ay ang group 1. So, ayan. Sa inyong palagay, class, patungkol saan ang ating ginawang gawain? Patungkol saan kaya ang ating pag-uusapan ngayong araw? Anime? Tingin ko po, guro, ito po ay patungkol sa guro at sa mag-aaral. Ayan, maraming salamat. Meron pa ba makapagdadagdag ng kasagutan ni Honey May? Christy? Para sa akin, ma'am, ang pag-aaralan natin din ay kung paano or kung ano yung trabaho ng isang guro. Ayan, maraming salamat. Ikaw ay May. Dahil English ko. Meron pa bang sumagat kanina, class? So, ayan. Ang ating pag-aaralan na napansin natin sa ginawa nating gawain na ang pinapakita ng mga larawan ay patungkol sa pag-uugali ng isang guro, hindi ba? Yes! Ang guro ay isang mapagmahal, ano pa? Namumuna, nagagabay, Ituro. nagtuturo ng mga magagandang asal at so, ayan, at marami pang iba. Ngayon, bago tayo dumako ay may inihanda muli ako gawain na pinamagatan ko, buuin mo ako. Pakibasa ang panuto, Kevin. Sa pamamagitan ng alphabet na ito, kailangan yung buuin ng mga letra kung sino ang grupo ng unang matatapos ang unang magtataas ng kanilang illustration board ang siyang makakakuha ng buntos. Mayroon lamang kayong 10 segundo para sagutin ito. So, ayan, manatili sa inyong grupo. At paunahan muli ng pagtaas. Ang pangalawang grupo ay maaari pang humabol. Nakikita niyo ba ang ating alfabeto? Yes! Meron tayong ilang letra. 20. Ayan, maraming salamat. Maaari na kayo magsimula. Ma'am, group 2, ano inyong kasagutan? Teacher. Hindi ka ba? Tignan, hindi niyo ba makita, class? Okay lang, ma'am. Yes, ma'am. Yes! Ano inyong kasagutan? Teacher. Tama. Ang pangalawang grupo ay nakukuha ng isang puntos. Ma'am! Ma'am! Hindi mo na sulat. Ma'am! Kami na una. Class, ang maingay. Ano inyong kasagutan? Guro! Ayan, ang inyong kasagutan ay guro. Tignan natin kung tama. Ayan, guro, kayo. Ang unang grupo at pangalawang grupo ay mayroong tigis
Unang grupo, dahil kaya muna. Filipino. Ilan natin? Tama. Filipino. Ang unang Ay, Hindi sakto yun, ma'am. Tres kami ng Ayan, maraming salamat. Maaari pa kayong humabol mamaya. Pangalawang grupo. Maraming salamat. So, ayan. Bago tayo dumako ulit sa ating talakayan, may handa ulit ako dito ang gawain. Handa na ba kayo, class? Yes, ma'am. So, ayan. Gusto niyo pa ba ng gawain? Yes, ma'am. Wala kayong choice. Ang ating susunod na gawain ay Isadula Muhabe. Ang panuto, Christine? Ipakita ang kahalagahan ng tamang paggalang sa mga guro at ang wastong terminolohiya na dapat gamitin kapag sila ay tinatawag ulit. Ayan, maraming salamat. Meron lamang kayo 5 minuto para pag-usapan at ang balik na sa panuto. panuto. Okay, ma'am. Ikaw, estudyante. Ako nangangamping ako. Okay na. Pwede rin mag-share ka ng mga idea mo sa Share po, inyo. ma'am. Mag-uusap-usap kayo at mamaya ay ipapakita nyo o itatangan nyo sa harapan. Handa na ba, class? Yes. Ay, hindi na nga. Okay na? Okay na? Pangalawang grupo, tapos nyo na ba? Okay na. Okay na? Sino ang unang mag-represent? Unang grupo? Maaari kayong tumaharap? Maaari ba kayong tumaharap? Hindi ba yung exam na kasi natin ay nag-aaral naman? Yan, panoorin na pakinggan natin ang unang grupo. Ay, narrator. Parang narrator. Nasa harap ng klase ang guro. May hawak na marker at naka-display ang lesson sa chat. Last minute. Ma'am, puro hindi ko po masyadong naiintindihan. Kung gayon ay ipapaliwanag ko sa iyo mamaya pagkatapos ng ating
Bakit po ganito ang formula na ginagamit sa tubig? Ayan, maganda ang iyong katanungan, Sheila. Ipapaliwanag ko ito sa ating talakayan. Maraming salamat sa inyong pagtatanong. Guro, meron akong idea, guro. Kung paano mapakita ang konsepto ito gamit ang isang halimbawa. Maraming salamat sa iyong pagtutuloy, Christine. Kailangan ko. Ayan, palagpakan naman natin ang pangalawang grupo. Pangalawang grupo, maaari na kayong magsimula. Kung ang hindi handa ang pangalawang grupo. Lahat makinig. Narito ang senaryo namin. Isang paral ng musika kung saan may isang maestro at isang maestra nagtuturo ng mga estudyante. Class, atin nang kantahin ang alpabeto. Mabilang saan parang wala kayong class. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Bilang class. Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, and Kung Z. tayo naiintindihan, ma'am, maaari mo po bang ipaliwanag, ma'am? Ulitin natin upang maunawaan ni Stephanie. Dahan-dahan lang kasi class para maunawaan ni Stephanie class. Go! B, Sobrang bagal ng class. Yung sakto lang class. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, and Z. So ayan, maraming salamat. Palakpakan natin ang pangalawang grupo. Sa inyong isinagawang class, ano ang pag-uusapan natin sa araw na ito? Christine? Ma'am, para sa akin po, kung paano dapat irespeto ng guro ang kanyang mag-aaral at kung paano irespeto ng mag-aaral ang kanyang guro. Yan, maraming salamat. May makakapagdagdag pa ba? Israel? Wala na po. So ayan, ang ating tatalakayin sa araw na ito ay patungkol sa guro, teacher, maestro o maestra, alin nga ba? Alin nga ba ang dapat o tamang gamitin sa mga ito, sa ating mga guro o tagapagturo? So ayan, may papanood ako dito ang video clip na kung saan ay pagkatapos nito, Magandang may katanungan ako. ngayon ay ating pag-aaralan kung alin nga ba Class, mag-take note. guro, teacher, maestro, o maestra. Ang paggamit ng salitang guro, teacher, maestro, at maestra ay depende sa konteksto at kasarian ng guro o teacher na tinutukoy. Lalo ang pagpapaliwanag sa paggamit ng mga salitang ito. Ang paggamit ng salitang guro at teacher ay isang halimbawa ng panghihiram sa Ingles sa konteksto ng pagpapanatili ng baybay. Sa halip na gamitin ang tradisyonal na baybay ng salitang guro at teacher, na maaaring sulat bilang guro at teacher, ginagamit ang version na guro at teacher na may baybay na naaayon sa mga tulog ng mga salitang ito sa Ingles. Ang paggamit ng salitang guro at teacher ay nagpapakita ng pag-aangkop ng baybayin ng mga salitang Pilipino sa mga salitang Ingles na karaniwang ginagamit sa pagsasalita at pagsusulat.
Ito ay isang uri ng pamihirap na naglalayong mapanatili ang tamang baybayin ng mga salita sa Filipino gamit ang mga version na hiram sa Ingles. Sa pamamagitan ng paggamit ng mga salitang guro at teacher, nagkakaroon ng pagkakaisa sa pagbaybay ng mga salita sa Filipino. Kahit na may mga tunog na mahirap baybayin gamit ang tradisyonal na alpabeto ng Filipino, ito rin ay nagpapakita ng pagiging aktibo ng wika sa pagbabago at impluwensya ng iba't ibang mga wika. Unahin natin ang salitang guro. Ang salitang guro ay ang pangkalahatang termino na ginagamit para tawagin ang isang guro o teacher, lalaki man o babae. Ito ay ang pangunahing salita na ginagamit sa Pilipino upang tukuyin ang isang individual na nagtuturo o nagbibigay ng edukasyon sa mga mag-aaral. Halimbawa, ang guro ay nagtuturo ng mga aralin sa paaralan. Sunod naman, ang salitang teacher. Ang salitang teacher ay isang hiram na salita mula sa Ingles na ginagamit din sa Filipino. Ito ay katumbas ng salitang teacher sa Ingles. Karaniwang ginagamit ito bilang isang pangkaraniwang tawag sa isang guro o teacher, lalaki man o babae. Narito ang halimbawa. Ang teacher ay nagtuturo ng Ingles sa klase. Sunod naman ay ang salitang maestro. Ang salitang maestro ay isang hiram na salita mula sa Espanyol na ginagamit sa Filipino. Ito ay ginagamit para tawagin ang isang lalaking guro o dalubhasa sa isang larangan, lalo na sa larangan ng musika o sining. Narito ang halimbawa. Ang maestro ay nagtuturo ng piano sa mga estudyante. Sunod naman, ang salitang maestra. Ang salitang maestra ay ang version ng maestro para sa mga babaeng guro o dalubhasa sa isang larangan. Narito ang halimbawa. Ang maestra ay nagtuturo ng sining sa mga mag-aaral. Sinasabing sa tuntunin sa pagsasalin ni Mario, una, dapat ang matutubong wika bilang referensya sa paggamit ng salita. Narito ang mga hakbang at proseso ng pagsasalin, alinsunod sa gabay sa pagtutumbas mula sa Tagalog to Filipino, mula sa ibang wikang katutubo. Sinabi ni Mario ay mula sa konsepto ng pagtutumbas ng salita mula sa Tagalog o Filipino sa iba't ibang wikang katutubo. Ang pagtutumbas na ito ay isang paraan ng pagsasalin ng mga salita mula sa isang wikang patungo sa iba. Sa pamamagitan ng pagtutumbas, nagagawa natin may pahayag ang mahulugan ng mga salita at mga konsepto ng ibang wika gamit ang katutubong wika. Sa pagtutumbas, hinahanap natin ang mga natumbas ng salita o kahulugan ng mga salitang Tagalog o Filipino sa ibang wikang katutubo. Ito ay isang proseso ng pagsasama ng mga katutubong salita at kahulugan upang may pahayag ang mga ideya at konsepto ng mga salitang Tagalog o Filipino sa ibang wika. Ang pagsasama-sama ng mga katutubong salita at kahulugan upang maipahayag ang mga ideya at konsepto ng mga salitang Tagalog o Filipino sa ibang wika. Ang pagtutumbas ay isang mahalagang paraan upang mapanatili at mapalaganap ang mga katutubong wika. Sa pamamagitan nito, nagkakaroon tayo ng pagkakataon na maipahayag ang ating kultura at identidad sa iba't ibang wika. Ito rin ay isang paraan ng pagpapahalaga sa ating mga katutubong wika at pagbibigay ng halaga sa kanilang kahalagahan. Sunod ay ang panghiram sa Espanyol. Ang panghiram sa Espanyol ay isang proseso ng pagkuha ng mga salita o
ekspresyon at iba pang mga elemento mula sa wikang Espanyol at pagsasalin o paggamit nito sa wikang Tagalog o Filipino. Ito ay isang resulta ng matagal na pananakop ng Espanyol sa Pilipinas noong panahon ng kolonyalismo. Sa pamamagitan ng panghiram sa Espanyol, maraming salita ang naging bahagi ng popularyo ng Filipino. Halimbawa, ang salitang kampiyon, kalsada at silya ay ilan lamang sa mga salitang hiram natin mula sa Espanyol. Bukod sa mga salita, marami din tayong mga ekspresyon at idiomatikong pahayag na hiram sa Espanyol. Ang panghiram sa Espanyol ay nagpapakita ng malalim na impluwensya ng kultura at kasaysayan ng Pilipinas. Sa kasalukuyan, ang panghiram sa Espanyol ay patuloy na nangyayari sa ating wika. Ito ay patunay na ang wika ay buhay at patuloy na nagbabago at nag-a-adapt sa mga pagbabago sa lipunan. Dumako naman tayo sa pagpapanatili ng baybay. Ito ay isang kadalasang nangyayari sa mga teknikal na dokumento, akademikong pagsulat, at iba pang mga larangan kung saan ang mga salitang Ingles ay ginagamit upang mapanatili ang tamang baybay o spelling ng mga salitang Filipino na may mga tunog na hindi eksaktong mahanap sa tradisyonal na alpabetong Filipino. Narito ang ilan sa mga halimbawa ng mga salitang hiram sa Ingles na may mga pagbabago sa baybay ng wikang Filipino. Tulad ng computer o computer, television, television, internet, internet, radio, radio, chocolate, chocolate, coffee, kape, guitar, gitara, telephone o telepono, school o eskwela. Ang mga salitang ito ay nagbago ang baybay sa pagpasok sa wika ng Filipino. Subalit kinikilala pa rin ang kanilang pinagmulan mula sa Ingles. Binabaybay lamang ito sa Filipino, subalit iisa pa rin ang ibig sabihin nito o isa pa din ang kahulugan nito. Tandaan class, na sa pagbabaybay sa Ingles to Filipino ay kinakailangan ng mausisang pagbabaybay sapagkat kapag hindi ito mausisa, ay maaaring magbago ang ibig sabihin ng isang salita. Ang paggamit ng mga salitang guro, teacher, maestro at maestra ay depende sa kultura at tradisyon ng isang lugar o bansa. Ang pagpili ng salitang gagamitin ay maaaring batay sa personal na preference o panghahalatang paggamit ng isang partikular na komunidad. Tandaan class na ang lahat ng salita ay tama. Ang kailangan lamang ay linawin ang mga konteksto nito. Ang salitang guro, teacher, maestro o maestra ay mga katawagan na maaari natin itawag sa ating mga tagapagturo at pagbibigay galang at respeto sa kanila. Yun lamang, sana ay madami kayong natutunan. Ayan, maraming salamat sa inyong pakikinig. Naintindihan niyo ba ang inyong pinanood class? Yes, ma'am. So, ayan. Kailan nga ba ginagamit, kung nakinig kayo, kailan nga ba ginagamit ang salitang guro? Honey May, manong bang subukin? Ang guro o teacher, ginagamit ito kapag tulad halimbawa lalaki or babae ang iyong guro, maaari mo sila tawagin na guro o teacher. Ayan, maraming salamat. Ang maestro o maestra naman, Christine. Ma'am, hindi natawag ang maestro kapag ang guro ay lalaki. At ang maestra naman ay kapag ayan, maraming salamat. At ano nga ba ang apat na proseso ng pagsasali na sinabi ni Almario? Kung talagang nakinig kayo, Israel, pagbigay ng dalawa. Una ay ang pagtutumbas mula sa ibang katubo at pangalawa panghihiram sa Espanyol. Ayan, maraming salamat. Christine, bigyan mo ang dalawa.
sinabi na kanina panghiram sa Espanyol, pangatlo, panghiram sa Ingles, or yung pagpapalanggit ng baybay, tapos yung pang-apat ng yung paghiram. Ayan, maaari mo bang ulitin ang kanilang sinabi, Febelin? Ang apat na proseso, maaari mo bang ulitin? Nakikinig ka ba? Una ay tumbasan. Ay pagtumbas. Hindi siya nag-take note. Ha? Pagtumbas. Pagtumbas, pangalawa, paghihiram ng mga salita. Espanyol. Sa Espanyol, gaya ng sa Espanyol. At pangatlo, paghihiram sa Ingles. At pangapat, na? Paglikha. Ayan, maraming salamat. At ano yung mga hiram natin sa Ingles na mga salita na ginagamit natin hanggang ngayon? Maaari ka bang magbigay, Honey May? Tulad halimbawa ng internet. Ayan. Internet. Yung mga salita Espanyol na ginagamit pa rin natin hanggang ngayon. Israel. Ma'am, yung siliang. Ayan. At ano yung silya? Upuan. Okay lang, ma'am. Ayan. Maraming salamat. So, ayan. Magandang umaga. Ulit-ulit po. Ngayon, ayan. Ayan. Talagang, kung talagang nakinig kayo, ay maglabas ng 1/4 sheet of paper at sagutin ang sumusunod. I-share mo naman yan. Ang panuto, Stephanie? Ilahan mo ngayong kalat ay nalaman na rin kung halat na masasabi ko sa aking pinalaki sa araw na ito. Ayan, maglabas ng 1/4. Sagutin ang nalaman, natutuhan at ang masasabi nyo sa ating tinalakay. At ibahagi mamaya sa harap. Ang ballpen fabric. Ibahagi mo mamaya. Ikaw ang unang magbabahagi ng iyong nalaman, natutuhan at kung ano ang iyong masasabi. Pwede niyo galit. Matay sa cellphone. Okay na ba, class? Okay na ba? So, ayan, maaari mo bang ibahagi ang iyong nalaman, Izra? Anong iyong nalaman? Nalaman lamang. Ma'am, nalaman ko na yung guro, yung paggamit ng guro, teacher, maestra o maestro ay ilan lamang sa mga maaaring gamitin natin or maaari natin silang gamitin nakadepende po sa sitwasyon. Kung guro, teacher, kung lalaki o babae yung ating guro at yung maestra ay kung babae yung ating guro at maestro kung yung lalaki po yung ating guro. At ano naman ang natutuhan mo, Christine? Natutuhan ko rin na may mga salita pala tayong na-adapt or hinihirap sa mga banyaga. Yan, maraming salamat. At ano ang masasabi mo, Stephanie? Sabi ko na dahil sa apat na sinabi ni Alvario ay may natutunan ako sa mga aking kaalaman. Yan, maraming salamat. Mukhang kayo matamlay. Maaari ba kayong tumayo? At sayarin natin. Tumayo, Anime. Di ba paborito mo to? Ano yan? May ano yan? Wala pa. Musik lang ang ano. Musik lang.
Ganado si... Yes, ma'am, natin din natin. Ang dami na nakakasoka. Ha? Ang maingay po sila. Ngunit yung bayahin ang nasa Sa tinatitila kung magkasama na tayo. Nakikinis akong masisira ang araw ko. At di ko alam bakit ba nagdadaan sadyang Umalis sa sa'yo si Christina. Bakit ba sila ang matitigan ng ato? Ayan, maraming salamat. Nabuhay ba ang inyong mga diwa? Hindi? Gusto niyo ulitin natin? Ayan, bago yan, magkakaroon ulit tayo na gawain na pinamagatan ko ang iguhit mo. Sino marunong gumuhit dito, class? Live? Kaya, makibasa ako maluto, Pabiling. Gumawa ng isang poster na nagpapakita ng mga guro bilang mga inspirasyon sa iba't ibang larangan. Kaya, mari na kayo magsimula. Meron lamang kayo 5 minuto para gumawa. Narito inyong pag... Ay, ang dami ka! Oy, ma'am, stay. Babalik ko sa tanong ko, ma'am. Ano ko? Mag-drawing. Ang ipapakita ng guro. Mag-drawing kayo ng... Ang larangan ng guro. Ang iba't ibang larangan ng guro. Inspirasyon. Okay na? Tama. Hindi, sa pangalawang grupo. Okay. Okay? Balikan ko lang. Hindi. Masakit ang yung ulo, Pabiling. Yes, ma'am. Uwi na po ako, ma'am. Hindi na. Kunti na lang, Pabiling. Gagaling yung rookie. Yung ibahagi mamaya yan, class ha, pagkatapos. Sa bar tayo eh. Sa tulog. Class, maingay. Hila po, ma'am.
ba yung green drawing mo, Honey May? Yes, tapos nakakita sila. Nag-plot sa yung Tapos na ba ang unang grupo? Ma'am, hindi na namin kinulayan. Huwag na, wala naman. Wala kayong dala? Okay na ba? Okay na? Yes, ma'am. Pwede, ma'am. Dahil kayo ang nauna, kayo ang unang magbabahagi. Ayan yung, ma'am. Ben, ang planeta. Kaya tayo tinatawag the world. Ayan, hindi ba't yung guro, kaya na tayo i-travel around the world? Lalo sa math. Yes. Na kung saan, ito drawing namin, ang gurong nagtuturo sa mga mag-aaral at nagagabay. Hindi ba't kapag sinabi natin guro, syempre sila yung nagtuturo and at the same time, sila yung gumagabay bilang pangalawang magulang natin. At ang role naman natin bilang mga mag-aaral ay ang makinig sa kung ano ang mga ibinabahagi nilang ideya sa atin. Yan, palapatan natin ang unang grupo. Pangalawa na grupo. Yan, ito ay isang guro na nagtuturo. Diba ang ating mga guro ay silang mga role model, kaya dapat natin gayahin ng mga estudyante. Upang sa ganun ay matututo tayo sa kanilang mga itinuturo. Yun lang po guro. Yan, maraming salamat. May inihanda akong dalawang katanungan dito, class. Paano mo may papakita ang kahalagaan ng iyong guro sa iyong buhay? Mag-spin the wheel ba tayo o mag-volunteer, Christine? Paano mo may papakita ang kahalagahan ng iyong guro sa iyong buhay? Bilang estudyante, may papakita ko yung kahalagahan ng si ma'am. May papakita ko ang kahalagahan ni ma'am sa akin sa pamagitan ng pagsunod sa mga utos niya, bilin niya, hanggang sa tumanda na yung parang hindi mo nakakalimutan kung ano yung turo ni ma'am sa atin hanggang sa tayo naman na yung magiging guro sa dyan. Ayan, maraming salamat. At bakit nga ba mahalaga ang papel ng guro sa pag-unlad ng isang individual? Stephanie? Sapagkat sila ang mga nagbabahagi ng kaalaman sa mga estudyante, kaya napakahalaga ng papel ng mga guro sa ating buhay. Ayan, class. Sa kabuuan, class, ang guro ang tagagabay sa mga estudyante at ang salitang guro din ay ang isang pambalana at ito ay pangkalahatang tawag sa mga guro sa silid-aralan. At ang teacher naman ay ang mahalaga ang paggamit sa salitang teacher kung ang context ng ating talakayan ay mga kwentong pambata. At ang maestro naman, ito yung mga ang salitang ito ay galing sa Espanyol na maaari din gamitin dito sa atin. Ayan. At sa ating pagsusulit, maglabas ng kalahating papel at sagutin ang susunod. Pakibasa ang panuto. Christine? Magbibigay ng katanungan ang guro gamit ang code. Kailangan makapasok muna ang bawat mag-aaral gamit ang code na ibibigay ng guro. Piliin lamang ang tamang sagot. Sa bawat tanong ay may katiban na segundo upang sagutin ito at kapag lumabas na ito sa segundo, hindi natapos na estudyante ang kanyang sagot ay hindi na maaari pang sumagot. Kaya nararapat lamang na piliin ang tamang sagot at isabit ito sa tapos. Ayan, lahat ba yung may load class? Wala.
So, ayan, maglabas ng kalahating papel at dito na lamang tayo magsasagot. Basahin mabuti ang bawat katanungan at isulat ang titik ng tamang sagot. Unang katanungan. Basahin mabuti, class. Next. Evelyn. Ano ang na... Huwag kang maingay, Evelyn. Basahin lamang. Tapos na ba? Ma'am, 7. 7 to 10. Ay, 6 to 10. Sa 10 na yan. Ah, Tapos na po yun. hindi pa. Okay, sa iyan, class. Tapos na ba? So yan, pakipasa ang inyong mga papel, paharap. Sa inyong takdang aralin, pakibasa, Evelyn. Gumawa ng isang maikling sanaysay tungkol sa kahalagaan ng paggalang sa mga guro at teacher. At pangalawa, pumili ng isang gurong teacher o maestro sa paaralan ninyo at ang mga magbubulat tungkol sa kanyang tungkulin at kontribusyon sa edukasyon. So yan, maraming salamat sa aktibong pakikibahagi. Naiintindihan ba ang ating takdang aralin, class? Yes, ma'am. So yan, maraming salamat sa aktibong pakikibahagi. Paalam, class.